Tulad ng ginawa ni na Alex at Ana, iniisa rin ng paranormal investigator na si Adam Reyes ang mga lugar sa Camp John Hay na pinaniniwala ang haunted. Sa mini-golf area, ipiniliwanag niya na ang maaring dahilan ng biglang pagbabago sa temperatura. Pag nag-a-adjust yung daloy ng dugo sa loob ng katawan ng tao, nagkakaroon ng temperature change. For example, right now, my feet feel cold. As in, they feel really cold despite the fact I'm wearing socks. Pero this is not because may entity na gustong it's not because may entity na may gusto sa pa ako. I would say it's more of a biological, physiological reaction caused by one, fatigue of walking around. Plus the additional factor na lahat tayo may sombrero. Sila wala. Pag wala kang sombrero, talagang iba yung chill factor dito. Sa pagkakataong ito, may dalawang instrumento si Adam. Una, ang view spot meter or photon scanner na sumusukat sa kung gaano kalakas ang liwanag na nagmumula sa isang lugar. Standard. So far. Dala rin naman ni Adam ang isang grid laser na nagpapakita naman ng depth perception o kung gaano kalapit o kalayo ang isang bagay kahit nasa dilim. Gamit ang mga ito, masusukat daw ni Adam kung may mga elemento o enerhiyang gumagalaw sa paligid. So far, constant naman ang mga photons dito sa paligid natin. Ayan, katawanan lang. Try natin itong grid laser. Baka may makita. Ayan, for example, ayan, makita ang halaman. Pero, parang bang tumatakbo? Gumagalaw? Wala. Steady lahat. Everything's steady. Walang tumatakbo. Ayan, if you'll notice, one thing common in Baguio is fog. And kung minsan, at certain levels of humidity, okay, yung fog at saka yung moisture becomes so dense na pag natama ng ilaw, kung minsan akala mo na meron talagang something na mabilis na gumagalaw. Actually, yung mabilis na gumagalaw na yun, low-flying cloud na yon. Dahil remember, ang taas-taas ng altitude natin. Ginamit niya rin ang kinetic bell at compass para matukoy kung may mga espiritong nais magparamdam. Ang kinetic bell ay isang gadget na binubuo ng isang nakabiting bagay sa loob ng isang boteng hindi maaaring pasukin ng hangin. Ang nakabiting bagay ay isang non-conductor o yung hindi dinadaluyan ng kuryente o ng magnet. Oras na gumalaw ito, maaaring may kakaibang puwersa sa paligid. Samantala, sakaling may di karaniwang enerhiya sa paligid, animoy magloloko naman ang mga kamay ng kompas at magugulo ang oryentasyon nito. Pero insofar, normal ang mga insekto natin, normal ang power lines natin, walang power fluctuations sa camera, walang power fluctuation, walang feedback dito, wala sa photonic meter, walang kumakaripas ng takbo dun sa grid laser. Therefore, ang kalaban natin dito, hindi multo, yung ginaw. It's just really cold. Ang mabigat na pakiramdam sa loob ng dating kulungan, sadyang natural daw dahil kulob ang lugar at walang gaanong hangin na nakakapasok sa loob. It's because of the airflow. Harang dito open to. So kumbaga parang standing here, you are being held back, you're being pushed down. So it's nothing psychical, it's something physical. Dagdag pa ni Adam, ang mga pisikal na aspeto umano ang dahilan ng paniniwalang may mga multo sa mga sinuring lugar. Not even one is haunted. The only thing haunted dun sa tatlong locations are the minds ng mga taong nakakakita. Bago natin isinagawa ang paranormal investigation dito sa Camp John Hay, isa lang ako sa libo-libong bakasyonista na madalas umakyat dito. Pero walang kamalay-malay sa kasaysayan ng lugar at walang kaalam-alam sa maaaring nangyari sa paligid nito. Pero ngayon nakatatak na sa isipan ko ang pinagdaanan ng Camp John Hay at ang mga nilalang na gumawa at marahil nag-iwan ng mga alaala rito. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Dito na sila namatay. Dito na rin sila magmumulto. Buksan ang mga mata. Talas ng pandinig. Anong ginagalaw niyo dyan?
Ay, kinikilabutan talaga. Ayoko dito. Gaya lang mundo ay nababalot ng misteryo.